Magandang hapon po. Nakatakdang silbihan ng otoridad ng subpoena si Senator Bato de la Rosa. Kaugnay po ito sa investigasyon sa papel niya sa umano'y extrajudicial killings. Matapos sabihin ng International Criminal Court na wala itong inilabas sa public warrant, sinabi ng abogado ng mga EJK victim na posible pa rin may secret warrant laban sa senador. Nakatutok si Maki Pulido. Nakaalerto ang buong pulisya, pati mga airline, paliparan at pantalan. Pero sabi ng DILG, hindi yan para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa, kundi para maisilbi sa kanya ang subpoena kaugnay sa investigasyon ng PNP-CIDG sa naging papel niya sa di umano'y extrajudicial killings bilang hepe ng Davao City Police at Director ng Police Regional Office 11. Nasa Davao Region ang senador, ayon kay Remulla. The CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP. Sabi ni Remulla, bahagi ito ng case build-up ng PNP laban sa mga sangkot sa EJK. Tiniyak din niyang magiging patas ang investigasyon at hindi lang daw si Bato ang taga-PNP na isusubpina. All officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate down further. Nung nakaraan, we have a Quadcom report with regards to EJK and other related incident. That would be the very basis. Git ni Remulla, walang kinalaman ang pagpapasubpina kay De La Rosa sa umugong na arrest warrant daw ng International Criminal Court. We are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter that we are doing. There is a 10,000-man task force that, okay, let me just make it clear, okay? That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Okay? So we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt. Kahapon, sinabi na ng ICC na wala silang inilabas na public warrant laban sa senador. Paliwanag ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at abogado ng EJK victims. Ang ibig sabihin ng public warrant ay hindi isa sa publiko ang pag-issue nito. Kaya ayon sa kanya, hindi nangangahulugang walang arrest warrant laban kay De La Rosa. Wala mang sinasabing public warrant kay Bato, posible pong mayroong secret warrant. At maraming proseso na pinagdadaanan yan, kaya maaring may application ng warrant at maaring may aprobado ng warrant. Isa sa mga dahilan ng pag-issue ng secret warrant ay para hindi makatakas ang akusado. Kapag hindi pa muna i-share sa public yung warrant, una, para masigurado na mahuhuli yung tao. Kumbaga, walang advance notice doon sa subject ng warrant. Pangalawa, para hindi masyadong makagulo yung politika patungkol doon sa issuance ng warrant. Nauna nang sinabi sa GMA News ni retired Major General Romeo Prestoza, Executive Director ng Philippine Center on Transnational Crime, na nagsisilbing National Central Bureau ng Interpol sa Manila, wala pa silang natatanggap na red notice mula sa Interpol. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Patuloy po na sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng anunsyo ni DILG Secretary Remulla, pero wala pa siyang tugon. Pero sa pagtitipon po ng Rage Coalition sa Cebu kanina, may ipinarinig na voice recording ng senador. At dito, inihag niya ang pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Mula po Nobyembre, hindi na po dumadalo si De La Rosa sa mga sesyon sa Senado. Ang kay Remulla, nasa Davao Region ng senador ngayon. Pagsuporta kang VP Sara Duterte, Inday Sara, na nagpadayon sa pagserbisyo sa atong nasod, bisan pa sa mga hagit o pagsulay na iyang giatubang. Dili kami musugot na gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader na tinuod na nagserbisyo sa katawhan.
Sa ibang balita, 2 sunog ang tumama sa Parañaque sa nakalipas sa 24 oras. Sa sunog sa Barangay San Dionisio, nasawi ang isang lalaking natrap sa kanilang natupok na bahay. Nadamay rin ang mga kalapit na bahay na gawa sa light materials at nakatutok si EJ Gomez. Palubog ang araw ng magliyab ang mga bahay sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City kahapon. Agad itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Kanya-kanyang paglikas ang mga residente. Dito sa kanya ka na namin sunog! Dito sa wala kami na salvang namin! Nakita ko na lang po yung usok. Bigla na pong lumaki na yung apoy. Hindi na po ako nakapasok. Umabas po ako ng bahay, tapos kinuha ko po yung mga konting gamit ko, nagugati. Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi sa sunog na ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, natagpuan sa bahay kung saan nagsimula ang sunog. Kita natin yung kanyang body na naka-right side position, lateral right side position, yun sa second floor. Yan recognition na, yung balat niya wala na. Nang pumunta po sa bahay, nasusunog na po. Hinanap po siya noon. Pumunta po sa bahay ng lola ko sa Las Piñas. Kala ko po nandun po siya. May nalaman po kami na may naiwan po sa bahay na isang lalaki. Tapos, kuya po pala yun. Ayon sa BFP, naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Walang hydrant na malapit sa area, so kinakailangan pa ng ating mga responding unit pumunta sa may isang condominium. At yung isa naman na hydrant natin ay malapit naman doon sa school. 3 bahay ang natupok damay sa sunog ang mga katabing bahay na gawa sa light materials. Tuluyang naapula ang apoy pasado alas 8:30 ng gabi. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Aabot sa halos 300,000 piso ang halaga ng pinsala. EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Ngayong hapon natupok ang halos 30 bahay sa Barangay San Antonio sa Parañaque. Nakatutok si Jamie Santos. Lumaki na! Nabulabog ang sanay araw ng pahinga ng mga taga Valley 1 sa Barangay San Antonio, Parañaque City nang lamunin ng nagngangalit na apoy ang ilang bahay. Natutulog po ako kanina. Ginising lang ako ng pinsan ko na bantay dyan sa baba. Tapos yun, mabilis yung pangyayari. Yung mga aso, yun yung inuna kong nilabas. Ang ginawa nung anak ko, mama labas na labas, wala akong naisalba. Wala akong naisalabas, inilabas ako. Grabe. Umakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa malakas na hangin at matinding init ng panahon. Karamihan pa sa mga bahay ay gawa sa light materials. Sa init ng panahon, ang bilis kumalat ng apoy, no? And then, sa water supply din, since nagkalat yung area, yung pagpasok ng daan, medyo masikip-sikip din ang area na ito. Nasa 30 bahay ang nasunog. Aabot sa 60 pamilya o mahigit 180 individual ang nasunugan. Isang lalaki ang binigyan ng atensyong medikal dahil nahirapang huminga. Tinatayang 150,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na naapula bago mag-alas 2 ng hapon. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Sa evacuation center, nagdiwang ng Mother's Day ang ilang residente inilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Muli itong nakapagtala ng aktibidad matapos magkaroon ng panakanakang pagsabog at magbuga ng lava. Mula sa Kamalig Albay, nakatutok live si Bea Pinla. Bea. Ivan, kinamusta natin ngayong araw yung mga pamilya na mahigit 4 na buwan nang nasa evacuation center dito sa Albay. Sila kasi yung nakatira dati sa 6-kilometer permanent danger zone at inilikas mula pa nung itaas sa alert level 3 ang Bulkang Mayon nung Enero. Saksi ang nakabibighani at minsay mapanganib na Mayon volcano sa Albay sa halos buong buhay na ng 78 anyos na si Coronasyon. Kahit delikado sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan, doon na niya binuhay at pinalaki ang 6 na anak na bumukod na at may sarili ng mga pamilya. Ngayon, ang mga anak na niya ang nag-aalala sa kanya. Hindi man kami pwede umalis doon kasi may mga tanim kami.
Ako, madam, sanay na po ako. Kung halimbawa, talaga pong delikado po kami, umaalis ako. Kuminsan, pinupunta na ako ng mga anak ko. Mama, alis na po. Mama, punta ka na doon sa bahay. Okay naman ako kahit na mama. Isa ka lang dito. Tuwing nag-aalboroto ang Mayon, labis ang pangamba ni Liza na 7 buwang buntis at may 2 pang maliit na anak. Sobrang nakaka-nervyos po talaga. Mahirap naman po. Lalo nang yung sa pinagkakakitaan po, mahirap. Pero nasa-survive naman po. Hindi sana buhay sa peligrosong paanan ng bulkan ang gusto niyang kagisnan at ipamana sa mga anak. Kasi mas maganda po kung medyo malayo po kami sa bulkan Mayon. Para panatag po ang loob namin. Walang taon na naman, mangangamba na naman, nandiyan na naman po yung pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Para sa akin po, natatakot po ako. Pero mahirap aniyang iwan ang bahay at buhay nila roon. Babalik naman po. Kapag okay naman po. Siyempre, nandoon po talaga yung permanenteng tirahan. Ilan lang sila sa halos 80 pamilya na dating nakatira sa loob ng danger zone at inilikas sa Bariw Elementary School nang itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon noong Enero. Ngayong linggo, ililipat sila sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center sa Barangay Bungabong. Bukod ma'am sa mas malawak yung facility, ina-anticipate din kasi natin yung opening ng school year. May directives din yung ating governor na talagang maghanap na po ng area ang local government unit para po sa permanent relocation site. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbalik sa danger zone dahil tuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan. Kahapon, nakapagtala ang PHIVOLCS ng mahina at panakanakang volcanic explosion sa Mayon. Sandali ring nagkaroon ng lava fountaining sa bunganga ng bulkan. May mga volcanic earthquake, rockfall at pyroclastic density current o uson. Sa 8 lugar sa Albay na nasa state of calamity dahil sa pag-aalboroto ng Mayon, may umiiral na 15-day price freeze sa household LPG na hindi lalagpas sa 11 kilograms at kerosene products. Epektibo yan hanggang May 20. Ivan, pasado alas 5 ngayong hapon, nakapagtala na naman ng mahina at panakanakang volcanic explosion sa Mayon. Yan ang latest mula rito sa Kamalig, Albay. Balik sa iyo, Ivan. Ingat kayo at maraming salamat. Bea Pinla. Tuloy ng bumigay ang bahay na yan sa gitna ng sunog sa Barangay 23C sa Davao City. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog. Nasa 150 tirahan ang natupo. Tinatayang 200 pamilya ang apektado, kabilang na ang mga nasa Badjao community. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng apoy. Matapos sabihin kahapon na may milyong-milyong pisong insentibo raw ang kapalit ng pagboto ng yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, naglabas ng video ngayon si Senator Amy Marcos. Inaakusahan niya ang ombudsman na tinatakot daw nakakasuhan ng mga kongresistang boboto ng no. Nakatutok si Jonathan Andal. Bukas na ang debate at posibleng botohan sa Kamara kung mai-impeach o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang defense team magmo-monitor sa mangyayari sa plenaryo. Ang Partido Demokratikong Pilipino o PDP laban na suportado ang pagtakbo ng bise sa 2028 presidential elections kahit hindi nila kapartido, nagbabala sa mga kongresistang boboto ng yes sa impeachment. Iba-blacklist daw nila ang mga ito. Hindi papayagang tumawid sa kanilang partido. Walang maaasahang political refuge o pagkakanlong sa kanila. Kung kakailanganin, magpapatakbo o susuporta sila ng makakalabang kandidato sa distrito ng kongresistang boboto ng yes. Sabi ng PDP laban, hindi yan banta kundi political accountability. Ang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte ang pangulo ngayon ng PDP laban. May 3 Duterte sa Kamara, sina Davao City Representatives Paulo Pulong Duterte, Omar Vincent Sangcola Duterte at PPP Party List Representative Harold Duterte. Sabi ni Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, malaya ang mga Duterte na sumali sa debate sa impeachment. There will be debate after the sponsorship speech, and I think everybody will be given the opportunity to participate in the debate. No, I'm quite sure about that, the interpellation. But with respect to the explanation of vote, siguro i-consider din ng rules
kung ilan ang House members who are interested to explain their vote. Sa Senadora Amy Marcos, naglabas ng video tungkol sa nakuha raw niyang impormasyon ng posible anyang kahinatnan ng mga hindi boboto para ma-impeach ang bise. May bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Hiningan namin ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla pero wala pa siyang tugon. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila nasasanay ang ilang matataas na opisyal na bumabase lang sa anyay haka-haka. Mas may kredibilidad aniya kung maghuhusga na may ebidensya. Sabi ni Castro, nakakahawa raw pala ang gawain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay paggawa ng intriga at pagtanim ng ebidensya. Huwag daw itong tularan. Payo naman ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy, sa mga Katoliko mambabatas, bumoto ayon sa konsensya, katotohanan, hustisya at sa ikabubuti ng nakararami. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nakapili na raw ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Kitty Duterte at ang kanyang ina na si Hanilet Avancenia. Ayon po yan kay Attorney Nicholas Kaufman. Ang sabi ni Kaufman, pinayuhan siya ng mag-ina na magbitiw bilang legal counsel ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Base sa katiyakang nagkasundo na sila sa terms of engagement ng kapalit niyang abogado. Nauna nang sinabi ni Kaufman na nakakontrata lamang siya para sa pre-trial phase na epektibo sa loob ng 1 taon o hanggang sa pagtatapos ng confirmation of charges hearing, depende kung alin ang mauuna. At nitong Biyernes, humingi ng approval ang Registry of the Court kay Kaufman para sa acquaintance visit ng bagong abogado ni Duterte. Hindi raw niya ito tinutulan. Sabi ng tagapagsalita ng ICC, maglalabas ang korte ng desisyon sa hiling ni Kaufman na magbitiw bilang abogado ni Duterte sa takdang panahon.